Sariwang hangin, makulay at payapa ang paligid. Dito sa barangay Malaking Pook kami dinala ng aming kapalaran. Dito kami makikipanirahan sa loob ng 4 na araw. Halina at samahan ninyo kaming alamin at tuklasin ang dalawang mukha ng magsasaka. Maaga pa lamang ay nasa bukid na sina Katino at si Kasusing. Agad kaming tumulong sa kanila sa pamimitas ng Chiko. Nalaman namin na pagtatanim ng Chiko ang isa sa kanilang pinagkakakitaan. Isang beses lamang sa isang taon namumunga ang Chiko. Kung kaya tuwing kabuwanan nito ay araw-araw nagpupunta sila dito upang mamitas at ipagbili ito sa kabayanan. Piso isang Chiko nila ito ay pinagbibili. Madalas, kapag bumabagyo, ay mas kakaunti ang nakukuha nilang bunga. Tumulong din kami sa pagdadala ng Chiko sa bahay ni Katino. Ang mga napitas na Chiko ay hinuhugasan muna ng mabuti bago ito ipagbili. Matapos ang aming pamimitas ng Chiko, ay agad kaming nagtungo sa taniman ng mais ni Katoni. Pagtatanim ng mais ang pangunahing pinagkakakitaan ni Katoni. 3 beses isang taon kung bumunga ang mga mais na tumatagal ng 2 buwan at kalahati bago maaaring anihin. Pagkatapos ng pamimitas ay dinala niya ito sa kabayanan upang ipagbili. Hindi pa natatapos ang umaga kung kaya't nagpasya kaming puntahan si Kasusing sa kanyang bukirin. Tamang-tama, nag-aararo ito ng lupa kasama ang kanyang apong si Leia. Agad naming siyang nilapitan upang magpaturo kung paano ang pag-aararo. Hindi pala ito madali. Maputik, mabigat, at mainit ang sikat ng araw kung kaya't sa simula ay nahirapan kami. Nalaman namin na mahaba pala ang proseso ng pagtatanim. Sa unang linggo ay araw-araw ang pag-aararo ng lupa, sa 2nd linggo ay iimbakin, at sa 3rd linggo pa lamang ito maaaring taniman. At ilang sandali pa lamang ay nakaramdam na kami ng pagod, kung kaya't nagpasya kaming mapahinga at magkodakan kasama ang kalabaw na si Carla. Ngunit hindi pa talaga kami maaaring magpahinga dahil kami ay makikisalo sa kanilang pananghalian. Gaya nila, kailangan din naming paghirapan ang aming kakainin. Sinamahan namin si Kalyonila na mamitas ng okra at kibal na aming magiging masarap na tanghalian. 3 beses isang linggo maaaring mamitas ng okra at kibal. Maaari itong ipagbili sa halagang 20 pesos isang kilo. Ilang sandali pa lamang ay nagsimula na ang paghahanda ng pananghalian. Tumulong ulit kami kay Kalyonila sa pagluluto. Natutunan namin ng pagluluto gamit ang tungko. Mahirap pala ito. Mausok, kung kaya't mas naging masarap ang aming pananghalian dahil pinaghirapan namin ito. Kasama na nga sa akin, di ba? Kasama ka na, sabay po tayo para masaya. Minerva ka. Sige po, sandali lang po. Isa kubo nakatira, isa kalsada nakatira. Matapos ang aming masarap na pananghalian, ay nagbalat kami ng mais na inani namin sa bukid. Inihaw namin ito upang magkaroon din kami ng masarap na panghimagas. At habang namamahinga kami ay nakipagkwentuhan kami kay Kuya Leo. Eh ano po, yung pagsasaka niyo po doon, yun po yung kinabubuhay. Eh ano pa po iba yung trabaho? Araw. Naglilinis sa mga tubuhan. Ilan po ang anak niyo? Isa lang. Isa. Okay naman po yung yung nakikita niyo sa ganun. Yung kita. Okay lang. Sapat po. O parang kailangan pa din ng iba po. Kailangan pa rin. Kailangan pa rin. Kulang pa din.
Pagkatapos po, pag ano nyo doon, ano pong ginagawa nyo? Pagkatapos Apo. pag gatong araw pagka Lunes, nadudo naman sa lilinis ng tubuhan. At tubuhan po. Magkano po pag gano'n? 180. Nakapangumpay na ka po kayo? Hindi pa. Mamaya po. Nangumpay pa. Sasama po kami. Bakit mainit? Kaya dyan lang Matapos ang aming pagpapahinga, ay nagbalik ulit kami sa pagtatrabaho sa bukid. Tumulong ulit kami sa pamimitas ng mga gulayin. Habang kami ay nagtatrabaho sa bukid, nakilala namin ang batang si Gerald. Tinulungan namin siyang matapos agad sa kaniyang gawain. Araw-araw palang inuutusan mangumpay si Gerald. Mayroon kasi silang alagang hayop. At hindi din pala simple ang pangungumpay. Kailangan tiyakin kung ano ang maaari mong mahawakan sapagkat maaari kang matusok ng mga makahiya na kasama ng damo. Ngunit sanay na si Gerald sa mainit na sikat ng araw at makakating damo. Ilang sandali pa nga ay napuno na ang kanyang lalagyan at umalis na ito. Lingid sa aming kaalaman ay hindi pala puro pagtatrabaho sa bukid ang ginagawa ng mga magsasaka. Sa lugar na ito, nagsisilbing libangan ang pagbibinggo. Naglalaro sila tuwing dapit hapon. Piso ang isang card. At ang bilang ng mga cards na nilalaro ng mga kalahok ay ang magiging halaga ng mapapanalunan. Matapos ang aming mga tawanan at pagbibiruan, nagtungo kami sa kapilya ng barangay. Ang pagdarasal at pagsama sa novena na marahil ang pinakahuling ginagawa ng mga magsasaka. Araw-araw silang nagdarasal at hindi sila nakakalimot na tumawag sa Diyos. At dahil bahagi ito ng kanilang pamumuhay, sumama din kami sa kanilang pagnonovena at pagdarasal. Napakaikli ng panahon na aming ipinamalagi sa barangay Malaking Pook, ngunit hindi ito naging hadlang upang magkaroon kami ng mga bagong kaibigan. Magkaroon ng bagong kaalaman, at higit sa lahat ay mag-enjoy. Malungkot man kami sa aming pag-alis, kami ay nangangakong habang buhay na isa sa buhay ang mga aral na aming natutunan. Paalam, Barangay Malaking Pook. Maraming salamat.